Kamusta, Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng angel number mo at saka ng rune. Gamit naman ang tarot cards, mamaya alamin natin kung ano ang energy na masasagap natin para sa mga Libra. One is a reminder that your thoughts are powerful, so pay attention to the energy you release to the world. Kung ano yung iniisip mo or binibitawan na salita, lalo na kung positive ito yung magaganap. Ang isa pa sa meaning niyan ay pinapakitang guided ka ng spirit guide mo or ng angel mo para sa tamang direksyon. Itong weird na bato, ibig sabihin nito guys ay merong pabor at saka hindi pabor na kapalaran sa iyo. Halimbawa, nanalo ka sa loto. Yung napanalunan mo, kaya ka pala nanalo kasi meron kang paggagamitan na malaking gastusin. Yung bang magandang kapalaran na dadaan lang sa iyo. May mga magaganap na posible sa iyo kaya mag-ingat sa kahilingan. Tumutugma naman itong Feho in reverse. Na yung financial na dumating sa iyo ay yung mabilis mawawala dahil sa maling desisyon. Pero huwag kang mag-alala kasi kung ano man yung mga challenges, problems, or nawala sa iyo ay maibabalik din. Mag-ingat na hindi ka maapektuhan ng emosyon mo at hindi masira ang image mo. At sa problemang darating sa iyo, malalaman mo kung sino yung mga totoo sa iyo, sa family mo, sa karelasyon mo, or sa kaibigan. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo at saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Queen of Cups, the Death, the Tower. May mga magaganap na pagbabago sa buhay mo. Kailangan mong maghinay-hinay sa mga gagawin mong desisyon. Yung transformation o kaya changes, yan yung simula ng buhay mo. Wala ka pa sa ending. Hindi pa man yun yung nangyayari. Kumbaga sa lupa, meron ng mga tumutubo na dahon na pag-asa. Medyo matagal mo marirealize na meron ng changes sa buhay mo pagkatapos ng ilang buwan or 6 months. Para sa career o negosyo dahil sa magaling ka dito, ikaw yung pinaka naaasahan. At saka may ilang Libra na gusto mo naman ng ibang career or negosyo. May ilan naman sa career or negosyo dahil sa iba't ibang changes na nagaganap, hindi ka na nagiging masaya sa career mo kahit na sa simula pa lang ay gusto mo na ito. Naka-2 cards ka na magpapalit ka ng career or negosyo. Ang isa pa sa dahilan ng ilan ay hindi na nasusustain yung kailangan mo. May ilang single na merong person na gusto kang makausap or gusto kang i-date. Mangyayari ito, pero pinapaalalahanan ka ng mga cards na sa usapan okay naman eh. Pero pagdating sa magkasama na kayo, nakikita nyo na yung differences nyo. Itong 2 of Pentacles ay pinapaalalahanan ka ng mga cards na yung financial na meron ka, wag mo agad gastusin
or pag-isipan na palawakin agad. Kasi may ilan sa inyo na meron kang pagkakagastusan. Kumbaga hindi talaga nagtatagal yung financial sa iyo. Natatangay ka sa naririnig mo or nakikita. Ito yung magiging dahilan para walang magtagal na financial o kaya hindi ka makaipon. Para naman sa relationship, kung ikaw yung hindi nakakagawa ng mabuti sa person mo, mahal na mahal ka niya. At kahit nakakasira sa kanya na ipagpatuloy ang relasyon nyo, ay sinisikap niya na maging maayos ang relasyon nyo. Pero nasa limit na yung relationship nyo na mahirap maisaayos. Lalo na kung hindi ka nagpapakita ng amor sa person mo or hindi ka nakikipag-cooperate sa kanya or hindi mo siya tinutulungan. Mag-usap ng masinsinan para makasurvive ang relasyon. Knight of Cups, Page of Pentacles, King of Cups. Itong mga cards na ito ay pinapakita na may dalawang person na maganda yung tandem nyo. Kasi parehas kayo nagsishare ng knowledge at saka pareho din kayo na gustong magkaroon ng kaalaman. Pinapakita rin na yung nasa isip nyo ng person ay ginagawa nyo ng aksyon, pwedeng sa career o kaya sa negosyo. At saka kahit na maganda yung naririnig mo or plano, yung protection mo ay yung katalinuhan mo. Kahit na maganda na yung naririnig mo sa kapwa mo, humihingi ka pa rin ng advice sa family member or kaibigan. Pagdating sa financial, pinapakita na maganda yung magiging dating sa iyo. Makakasave ka rin ng money para sa future mo. May ilan din na bibili ka ng bagay o kaya property. Pero pinapaalalahanan ka rin na maging balanse sa pag-handle mo ng financial. Huwag ito yung maging focus mo. Ang ilang single, may potential person kang nagugustuhan. Pero alam mo na yung potential person na yun, meron na siyang ibang nagugustuhan or karelasyon. Wala namang masama kung sasabihin mo sa kanya yung feelings mo. Pero kailangan yung good intention, hindi yung para makasira ng iba. Pero ang pinaka makataong na pamamaraan ay yung ibaling mo na lang yung feelings mo sa iba, dun sa mas available. Mas magandang bumuo ng relasyon na may kabutihan or positive. Ang ilan sa relationship, yung person mo ay good partner. Itong additional card muna yung alamin natin. Itong Nine of Swords, may mga Libra. Nagkakaroon ka ng personal issues na hindi ka makatulog sa kakaisip. Pero pinapayuhan ka na matulog ka. I-kondisyon mo yung sarili mo kasi yung inaakala mong malaking problema ay hindi naman pala ganon kalala. Kasi kung marami mang nawala sa'yo na opportunities o nagpapahirap sa buhay mo, hindi pwedeng pababayaan mo yung sarili mo. Mas lalo kang mahihirapan harapin yung mga bagay-bagay kung wala ka sa kondisyon. Para wala kang mamimiss na opportunity at maharap mo lahat. Kasi merong solusyon ang problem mo. I-add ko lang para sa ilan na nasa relationship, yung person mo, kahit na matagal na kayo magkarelasyon, kung ano yung tingin niya sa'yo nung una kanyang nakilala, ganun pa rin. Yung nararamdaman niya na pagmamahal,
loyal siya sa iyo. Meron mang argumento sa inyo ng person mo, hindi naman ito ganun kalaki. Nare-resolbahan nyo rin ang person mo. The High Priestess, Ace of Cups, the Star. Maganda ang kombinasyon ng mga cards na ito kasi napag-iisa mo yung katalinuhan, kutob, at saka emosyon. Kaya nagkakaroon ng clarity yung mga issue or situation na kinasasangkutan mo. At saka hinahayaan ka rin ng spirit guide mo na magdesisyon kasi nakikita niyang nakakaya mo naman. Para sa ilan sa kalusugan, kung meron ka mang nararamdaman, minor issue lang ito. Pero hindi dapat isinasawalang bahala. Lalo na kung lumalalim yung gabi, mahihirapan ka makahanap ng gamot para sa pansamantalang lunas. At saka ang ilan sa inyo, kung meron ka mang health issues, ay mararesolbahan nito in a positive way. Maaari na tatalab sa iyong gamot, ito na yung magiging maintenance mo, na para ipagpatuloy mo yung mga gawain mo. Ang ilang single, maraming nagkakagusto sa'yo, naka-2 cards ka na. At ito yung panahon na pagbibigyan mo yung sarili mo na magmahal muli. Magkakaroon ka ng bagong karelasyon na papahalagahan ka. Ito rin yung magiging way na para makalimutan mo na kung ano yung nangyari sa nakaraan. Ang ilan sa relationship ay nagpapatuloy na mahal nyo yung isa't isa ng person mo. Itong 8 of Pentacles ang nagsasabi na kung noon nagkaroon ka ng problema sa financial, problema man sa karir mo or sa negosyo, ay mareresolbahan na. Merong mga magandang balik yung mga pinagtiisan mo na para magkaroon ka ng magandang kita, ng trabaho, or ng magandang negosyo. At saka hindi ka lang basta nagtatrabaho or nagnenegosyo. Yung mabusisi ka rin. Kaya nakikilala yung husay mo. I-add ko lang para sa ilan na nasa relationship na isa sa inyo ng person mo yung matampuhin. Ito yung unti-unti niyang baguhin para hindi magkakaroon ng issue or konting pagtatalo. Pero pinapakita sa cards na ito na maraming pagbabagong nangyayari sa person mo. Maaari na sa edad. Maraming nagbabago sa'yo, marami din nagbabago sa kanya. Kaya hanggat maaari ay huwag nang palakihin yung maliit na bagay or issue. Pero kahit na magkatampuhan man kayo ng person mo, magpapatuloy pa rin ang relasyon nyo. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Kasi connected kayo sa isa't isa. Ang ilan sa inyo pwedeng ikaw ito or person mo na ipinapakita mong wala kayong problema sa financial. Lahat kinakaya mo. Ayaw mo kasi mag-worry ang person mo or yung mga taong nasa paligid mo. Hindi mo gustong iniintindi ka nila. Maaari na ang ilan hanggang ngayon, ito pa rin yung ipinapakita mo na okay ka lang, okay yung situation mo, ano man ang gender mo. Pero lahat naman tayo may kahinaan. Ipakita mo din yung kahinaan mo para hindi akalain ng iba na talagang okay ka lang. Nang malaman mo kung sino yung mga taong totoo sa'yo at concern.
Alam ng person mo ito, pero hindi niya to gustong pahintulutan. Maaari na nagtatalo na din kayo dahil sa ginagawa mo or decision, kasi hindi naman kompetensya yung buhay. May mga situation ka pa rin na hindi matutugunan. At saka kahit na inaalam mo kung ano yung kapalaran mo, magtiwala ka pa rin sa ibinigay na kapalaran sa iyo. Dahil sa tama yung direksyon na tinatahak mo. Naka-3 cards ka na merong person na bumabalik sa nakaraan. Kasi nga may behavior yung person, may pagkamatampuhin or hindi agad makalimot. Pero ikaw din yung maaapektuhan nito kapag walang pagbabago. Di ba nabanggit ko nga sa tarot cards na mas maigi na yung makatao na pagmamahal o pamamaraan ang piliin kesa sa makasira ng iba. At saka pangatlong card na ito guys na ang ilan sa inyo posible na bumalik yung past person mo. Pero itong last card ay advice sa inyo ng person mo or advice sa iyo na mas mag-focus ka sa present. At saka hindi rin ito napapansin ng person mo kung meron mang nagbabalik sa buhay mo. Mas maigi na umiwas ka na sa problems. Huwag nang dagdagan. Hindi ito makakabuti sa iyo yung bumabalik sa nakaraan or sobra sa pag-iisip. Marami kang pwedeng iluha. Hindi lang dahil sa love, kundi pati na rin sa mga madedelay na sitwasyon. Kaya, yung positive ang piliin mo. Taurus, Aquarius, Capricorn, Virgo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. YSL, REV.